Ayan, sige. So, happy Monday sa inyo. Ayan, ngayon pag-usapan natin yung isa pa sa mga website na ginawa ko. Siyempre, ito yung video player app. Kasi nito maganda talaga to kasi nagdagdag ako ng features just like yung playing speed and yung loop video. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. So, open natin yung ating web coder. So, yan. Once na open yung web coder, so, cancel lang muna natin to and then lipat tayo sa ating may wagang files. So, hanapin na natin yung video player app dito. Ayan, yung video input read. And then, maganda dito guys is meron nga siyang ayan, but in-edit ko yan and then pagka-choose nyo. So, maganda dito guys is naglagay tayo ng file reader input which is yung data kahit hindi siya nakaka-directly save sa location or sa directory kung saan nakasave yung program is mabibview ni website. Ayan, so halimbawa yan, nandiyan tayo sa download. So halimbawa play natin yung kay Carla. Ayan, yung TikTok ni Carla. So yan, mag-automatic play yan. Hindi lang talaga lalabas dito yung thumbnail ng video pero yan ay automatic play yan. So yan, halimbawa ay 2.5 lang natin yung speed. Ayan, makita nyo yan, nag-automatic play yan. Nagana talaga yan guys kasi hindi talaga hindi nag-error yung video na kahit hindi siya naka-directly save sa ating kung saan yung program ng kasi mahirap yun kasi pagka gusto nyo is yung isa-save talaga dun sa mismong directory kung saan yung nakalagay yung program is lalaki yung storage space nun. So mahirap yun mababarahan yung mga and then mas maganda kahit hindi nakasave yung target file nyo. Ayan, is mabibview pa rin ang website nyo. So, yun lang guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pakita ko lang yung may file input. Ayan, yung file input, video input, naka video. Ayan, yung video player control, stop style. And then, dito sa baba, yung function. Ito, ayan. Clear, speed control. Ayan, tapos input. Ayan, ganyan lang kasi yung program niyo para mag-run and ma-read yung file. Ayan, ito yun yung cons file, this file, stars with video. Ayan, cons video, ito yung feature, the create object URL. Ang ginagamit dito is yung 64 something na yun. So mas maganda i-explain paano nyo kay ChatGPT yung ganong para maturuan kayo kung paano gawin yung ganon na pwedeng ma-read ni website yung file kahit hindi siya naka-directly save sa directory or sa location kasi nakasave yung program. Yun lang guys, and thanks for watching.